Nanginginig ang mga paa ni Isabela nang lumabas sila sa auction house. Nasa bewang niya ang kamay ni Dante habang iginigiya siya patungo sa sasakyan. Okay ka lang ba? Tanong ni Dante. Okay lang ako. Pinilit ni Isabela na maging steady ang kanyang boses. Hindi ko lang ine-expect na hahantong ito sa ganito. Vince is a cornered animal at predictable ang mga ganong hayop. Sumakay si Isabela sa sasakyan at naglakad si Dante sa kabilang side. Nang umupo si Dante sa tabi ni Isabela, ang kotse ay napuno ng amoy ng cedar at vanilla. Mainit at ligtas. Bakit? Tanong ni Isabela. Anong bakit? Bakit ginagawa mo ang lahat ng ito sa akin? Lumingon si Isabela kay Dante. Ang pagbili sa auction house. Ang pagpapahiya kay Sofia. Ang pagprotekta sa akin mula kay Vince. Binuhay ni Dante ang makina ng sasakyan. Tahimik na dumaosdos ang kanya sasakyan sa trapiko ng gabi. Yun ay dahil ikaw ay aking asawa. Simpleng sabi ni Dante. Isang kasunduan lang ito, Dante. Pansamantala lang. Paalala ni Isabela. Ang liwanag ng mga ilaw sa kalsada ay sumisiklab sa mukha ni Dante. Habang kasal tayo, ikaw ay aking asawa. At kung ano ang pag-aari ko, pinoprotektahan ko. Tahimik silang nagpatuloy sa biyahe hanggang sa makarating sila sa kanilang destinasyon. Mahigit hating gabi na nang makauwi sila. Ang mga ilaw ay nakabukas pa rin sa sala. Bella, sa wakas nakauwi ka na. Tawag ni Marco mula sa itaas. Oo, Marco. At meron akong magandang balita. Magandang gabi, Mr. Costello. Bati ni Marco kay Dante. Kamusta naman ang gabi ninyo? Perpekto. Ngumiti si Isabela. Ganap na napahiya si Vince. Tinanggal siya sa negosyo ng daungan. Na-freeze ang kanyang mga account at nasira ang kanyang pangalan. Tumango si Marco na tila natutuwa sa nangyari. At ano naman si Sofia? At si Sofia, 500 milyong piso ang ginastos niya para sa kwintas. At lahat ng pera ay napunta sa kawang gawa. Tumawa ng malakas si Marco. Napakagaling na idea. Ngunit hindi pa ito tapos. Dahil alam kong hindi basta-basta susuko si Vince. Lumagok ng konting wine si Isabela. Pag-usapan natin yan. Meron akong balita para sa'yo. Naging seryoso ang mukha ni Marco. Ano yun? Merong isang broker na nakipag-ugnayan ngayong hapon. Sabi ni Marco habang pinapaikot ang whiskey sa kanyang baso. Isang lalaki ang naghahanap ng kasosyo. Nanlamig ang dugo ni Isabela. Sino? Si Vince Moretti. Napahinto ng pag-inom ng alak si Dante. Ano ang kanyang gusto? Tanong ni Isabela. Naghahanap siya ng pondo at protection mula sa ate. Sinabi ng broker na may problema siya sa pananalapi at kailangan niya ng isang makapangyarihan tagapagtaguyod. Alam ba niyang pamilya ko ito? Hindi. Sagot ni Marco. Sinabi lang ng broker ng pamilyang De Luna. Tila hindi alam ni Vince na ang asawang itinapon niya ay ang prinsesa ng mga De Luna. Tumayo si Isabela at naglakad-lakad sa silid. Tila hindi alam ni Vince na siya ang prinsesa ng De Luna na tinutukoy ni Dante noong ipinakilala siya nito. Ito ay perpekto. Napuno ng masamang kasiyahan ang boses ni Isabela. Gumagapang siya papunta sa atin. Nagmamakaawa ng tulong nang hindi alam na papasok siya sa tahanan ng mga leon.
Gusto mo ba siyang makita? Tanong ni Dante. Siyempre gusto. Lumingon si Isabela kay Dante. Ako na ang tatapos nito. Kailan? Bukas. Ayusin niyo ang pagpupulong. Gusto kong makitang lumuhod si Vince Moretti at magmakaawa sa harap ng prinsesa ng mga De Luna. Desidido at matapang na sabi ni Isabela. Tumayo si Dante. Sasama ako sa iyo. Hindi mo kailangan. Asawa mo ko, Isabela. Putol ni Dante kay Isabela. At ito rin ang negosyo ng mga Costello. Si Vince ay pareho nating kaaway. Tumingin si Marco sa pagitan ng dalawa. May nakangising ekspresyon sa kanyang mga mata. Sige, tayong dalawang haharap. Pumayag si Isabela. Nang aalis na si Dante, sinamahan ito ni Isabela hanggang sa pintuan. Salamat sa gabing ito. Salamat sa pagbebenta at sa lahat ng iba pa. Huwag kang magpasalamat. Hinawakan ni Dante ang pisngi ni Isabela. Karapat-dapat ko lang itong gawin. Pagkatapos ay yumuko siya at hinalikan ang noon ni Isabela. Isang maikli at magalang na halik. Ngunit puno ito ng init at pangako. Bumaba ang boses ni Dante sa isang bulong sa tenga ni Isabela. Siguro dapat ka nang tumira sa akin. Napakatahimik ng bahay na yun kapag wala ka doon. Mabilis na tumibok ang puso ni Isabela. Dante, pag-isipan mo na lang na mabuti. Magandang gabi, Isabela. Tinitigan ni Isabela ang sasakyan ni Dante hanggang sa mawala ito sa kadiliman bago niya isinara ang pintuan. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Tanong ni Isabela kay Marco. Wala. Nanonood lang ako. Ano ang pinapanood mo? Ngumiti si Marco. Tila nahuhulog ang kapatid ko sa isang masamang lobo. Kalokohan yan. Mabilis na naglakad si Isabela patungo sa hagdan. Isang kasunduan lang ito. Hindi pumupula ang pisngi dahil sa isang kasunduan, Bella. Marco, hindi mapula ang pisngi ko. Ngunit nang makadaan siya sa isang salamin, nakita niya ang kanyang sariling pisngi na pulang-pula.